Masama ba talaga ang fish oil, lalo na sa mga lalaki dahil tataas daw ang risk ng prostate cancer? Pero minsan ba naisip mo, saan galing yung claim na yon? Kaya bago ka matakot sa fish oil, panoorin mo muna itong video na to hanggang katapusan. So, balikan natin kung saan hinugot yung paniniwalang yon. Ilahad natin ng simple, walang pananakot, walang kinikilingan, nagsaliksik lamang. Noong 2013, may isang malaking pag-aaral na nakakuha ng maraming atensyon. Kasama dyan ang mga doktor. Tiningnan ng mga researchers ang mga lalaki at sinukat ang dami ng omega-3 sa kanilang mga dugo. At may nakita silang interesting. Yung mga lalaking may mataas na level ng omega-3 sa dugo ay mas nagkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga mas mababa ang level. At para naman dun sa may mas malala ng uri ng prostate cancer, mas mataas din ang nakita nilang association ng omega-3 sa cancer. So, nagsimula yung claim na higher omega-3 levels is equals to high prostate cancer risk. At eventually, naging fish oil causes prostate cancer. Pero take note magkaiba ang dalawang statement na yon kung susuriin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung pinakamaganda. Ano talaga ang sinasabi ng mga studies na ito? So sa bawat scientific claim kasi, tsaka yung experiments, importante kung paano ginawa yung study. At hindi lang basta maniwala kapag may ibinato na mga headlines. Ang ideal na controlled study, ganito yan. For example, Group A, uminom ng fish oil. Group B, hindi uminom ng fish oil. Then, titingnan kung sino ang nagkameron ng prostate cancer sa isang controlled environment. Kaso, hindi ganun ang ginawa ng studies. Ang ginawa nila, sinukat nila ang omega-3 level sa dugo ng mga lalaki at pagkatapos ay tiningnan kung sino ang nagkameron ng prostate cancer. So, ang nakita nila, yung tinatawag na association. Na dahil itong mga lalaki na to, ang mataas ang level ng omega-3, edi yun daw ang dahilan ng cancer. Hilaw yun, di ba? So, anong ibig sabihin ng association sa ganong klase ng study? Simple lang. Magkasabay na nangyari ang dalawang bagay. Parang sinabi na, nung nakita ang sunog, dahil ikaw ang nasa crime scene, edi ikaw ang may gawa ng sunog. Pero hindi pinapatunayan ng nasabing study na ito ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. So, sa mga ganong klase ng published studies, hindi ito matik na totoo agad. Association does not automatically mean causation. At mismong National Institute of Health ang nagsasabing hindi consistent ang mga resulta ng research tungkol sa omega-3 at prostate cancer. Kaya hindi po scientifically accurate na sabihin na fish oil causes prostate cancer. Pero dahil may mga na-publish na information, at dahil hindi na po nag-update ang mga tao ng tungkol sa information at hindi naman talaga lagi nasusubaybayan, edi kung ano yung unang na-publish, yun ang pininiwalaan. So fast forward tayo. That was 2013. Now, 2025. May isang randomized control trial. Ayan, mas stricter na experiment yan. Na tumingin naman sa mga lalaking may prostate cancer at naka-active surveillance. Pag sinabing randomized control trial, mas strict yan kaysa dun sa naunang observational study lamang na ginawa noong 2013. So sa study na to, isang grupo ang binigyan ng diet na mas mataas sa omega-3 at mas mababa naman sa omega-6 kasama ang fish oil supplementation. At tiningnan nila ang isang marker na tinatawag na Ki-67. Ano yung Ki-67? Ito ay isang marker na ginagamit para makita kung gaano karaming cancer cells ang actively dividing o nagpaparami. And pagkatapos ng isang taon, bumaba ang Ki-67 sa grupo na mataas ang omega-3. Pero hindi naman ibig sabihin nito na fish oil ang naging gamot sa prostate cancer. Hindi po ganun ibig sabihin nun Maliit po yung study. At hindi lahat ng cancer-related measurements ay nagpapakita ng significant difference. So ito yung mahalagang tanong. Masama ba ang omega-3 fatty acid? Ang fish oil ay isa sa source ng omega-3 fatty acids. Ang dalawang importanteng omega-3, yung EPA at saka DHA, ay mahalagang bahagi ng cell membrane ng katawan. Marami na pong pag-aaral ang nagsasabi na nakakatulong ito sa cardiovascular health, brain health, at iba pang body function. At makukuha natin ang mga ito naturally sa matatabang klase ng isda, gaya ng sardinas, salmon,
mackerel, at iba pang fatty fish. So napatunayan bang masama ito? Wala pang malinaw na studies na may consistent relationship ang omega-3 at prostate cancer until now. Pero isa lang po ang malinaw. Ang omega-3 fatty acid ay bahagi ng nutritional requirement ng ating katawan. At ang supplement, iyan ay pandagdag lang kung kailangan. Kaya mas tamang tanong ay hindi kung masama ba ito, kundi kailangan mo ba magdagdag bukod sa present diet mo. So ang last question, kailangan mo ba talaga mag-supplement? Ang supplement is a supplement, not a substitute for a healthy diet and healthy lifestyle in general. Kung regular kang kumakain ng fatty fish, nakakakuha ka ng sapat na EPA at DHA mula sa pagkain, healthy ang eating habits mo, pwedeng hindi na. Pero kung bihira kang kumain ng isda at gusto mong dagdagan ang iyong healthy regimen, walang problema, pwede kang mag-supplement para madagdagan ang omega-3 fatty intake mo. And of course, alam ko itatanong ninyo, ano po ang recommended brand ninyo ng fish oil? Sa totoo lang po, aaminin ko sa inyo, talagang nakakaubos ng oras ang paghahanap ng fish oil na bukod sa may magandang quality at may good manufacturing practice, ang hirap ding humanap ng FDA registered. Hindi po FDA approved ha, FDA registered. Pagsala kasi sa promising nga nasa label at saka nasa description, ang gagandang basahin, ang ganda na reviews, ay pag tinignan mo naman ang FDA registration, ay palyado. Wala po sa FDA portal. At pag may FDA license naman, hindi naman masyadong detailed sa transparency regarding yung ethical sourcing at saka advanced third-party purity certification. So ito mga sasabihin kong brand ay FDA registered, although hindi yan yung may mga pinakamataas na quality, pero dahil katulad nga na sinabi ko, ang hirap po maghanap at may good manufacturing practices. So number 1 is yung ATC. Ang dami nagtatanong sa akin yan. Kung gusto mo ng budget-friendly na local fish oil, ayan, 996 mg EPA at saka DHA plus 0.5 mg na vitamin E. Number 2, yung herbs of the earth. Imported po yan from US. Kung yung una ay local, ito po ay imported. 1,000 mg fish oil, 180 mg EPA, and 120 mg DHA. Plus vitamin E. Ang maganda dito sa herbs of the earth, transparent ang source. Wild caught fish. Malinaw na hindi siya farmed. Wild caught siya. At ang maganda pa nito, in triglyceride form. Meaning, mas improve ang absorption at mas bioavailable kumpara dun sa ATC. Medyo mas mahal ng konti kaysa ATC. At yung pangatlo, ito yung kakaiba. Krill oil. Omega-3 din ito. Pero, hindi siya galing sa isda. Galing siya sa maliliit na hipon. Sa tatlo, ito yung pinakamahal. Pero, ito yung pinaka-highly bioavailable na EPA at saka DHA. Ang kulay nito kakaiba, red. Why? Because meron itong antioxidant na ang tawag ay astaxanthin. Kaya kahit maliit lang ang dosage niya, mas highly effective siya. Another thing, dahil galing yan dun sa maliliit na hipon, so wala na siyang pagkakataon na mag-accumulate ng mercury. Kaya lower ang accumulation ng toxin. Ngayon, kung gusto niyo mag-order ng mga product na yan sa legit na store, ayan, ginawa ko na rin para sa inyo. Click lang po kayo dito sa store na to, sa video na to. Andiyan na po yan, direct na yan sa store, FDA registered. Meaning, hindi ko room. Yan! There you have it. Sana nagbigay ng kalinawan ng video na to sa mga agam-agam ninyo tungkol sa fish oil. So, see you on my next videos. God bless everyone. Bye.